Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Lunes. It's start of the week. Pasimula po ang linggo. Sana maging ganda ang inyong gising kanina at maganda ang simula ng inyong week 1 o ano natin ngayon, Satch, diba? Week 1 in ordinary time. Ako po si Karen para po sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At si Satch po ito, kasama ninyo tuwing Monday Kantahan. Nagbabalik po. Kumusta po kayo? At ang ating usual partner sa Monday Kantahan, si Among Joel, nasa retreat. Kaya ipagdasal daw po natin siya. Opo. Kasi siya yung nagbibigay ng retreat. Ipagdasal din yung kanyang mga retreatants. Kailangan taimtim yung ating dasal para sa kanila para maging mabunga ang kanilang retreat. Ang ganda ng simula ng retreat nila, Satch, no? Kasi Lunes, ordinary time, first week, mamaya discuss natin ano nga ba yung pinagsasabi nating ordinary time na yan, magiging ordinary day na naman ba? Yes. Ano ba yung extraordinary nung isang araw o nung isang linggo? At ano nga ba yung retreat? Bakit kailangan pagdadasal? Di ba sila yung dapat nagdadasal? Hindi, di ba pagka-retreat, we pray na kasi also they pray, di ba, pagka-retreat. Pero ang hinahanap din natin sa retreat is yung kapahingahan ng ating kaluluwa. Actually, kapag nagre-retreat ka, ano yan it's work. Magtatrabaho ka. Yung iniisip nila na retreat na walang ginagawa, ano lang yun, R&R. Relax and rest and relaxation. Recreation lang yun. Kung totoong spiritual retreat, naku, talagang buklat ming kapilubluban mo. It's a visiting of the soul. Yes. Kailangan kasi, pag ganon, yung kaluluwa mo, yung isip mo, lahat bukas para ang Panginoon ay handa mong tanggapin. After the retreat, kung sanay ka, alam mo yun after the retreat, mas pagod ka. Pero pagod in a good sense. Alam mo yung pagod pero napahinga? Ang gulo na. Ay, pagod kasi ay, pagod ka na dun sa contemplation pagninilay, pagsusuri. Nagtrabaho ka talaga Tinrabaho mo yung para sa iyong kaluluwa. At para naman meron kang maibahagi sa iba. Paglabas mo dun sa retreat. Pagbalik mo sa mundo, retreat kasi ibig sabihin, uurong, di ba? Magtatago. Pero yung pagtatagong yun, hindi dahil may kinatatakutan ka, hindi ganun. Lililim ka lang, salilong ka mo. Cool, parang cool, ganun. Mainton ka mong buwelo. Kaya ba't po tang meka buwelo na ka, ready to face the world again. So yun yung pinantahan ni Among Joel. Di ba meron din na tawag tayo sa trabaho na parang nababurn out ka na. Diba? Kailangan mo rin ng eto pa. Yun. Kung yung mga nagre-retreat o yung mga retreatants talagang magtatrabaho, ano pa kaya yung retreat master o retreat director? Kaya kailangan ipagdasal. Pagdasal po natin si Among Joel. Yes. Tsaka sino man kasama niya ngayon ng mga magre-retreat? Hindi ako sigurado kaya hindi ko na lang sasabihin. Baka mali pa yung... Basta ipanalangin natin yung mga bibigyan niya ng retreat ngayong linggong ito. Isang linggo ata sila sa Baguio Friday pa siya babalik. Kaya sa katedral, ang kasama nating magmimisa sa 5:30 Mass si Father Noel ng Camp Olivas. Kung nakikinig siya, baka malamang nakikinig din siya ngayon kasi alam niya yung ating programa. Hi, hello Father Noel. Kumusta po kayo? Punzaran ang apelido niya, pero pagdating sa Pampanga, Punsalan. Kasi mas common dito yung Punsalan. Ayan. Satch, ano nga ba yung gagawin natin ngayon? Ano yung mga aawitin natin? At ano ba yung nalalapit na kapistahan kasi? Ang nalalapit na kapistahan sa susunod na linggo ay ang pista ng Santo Niño. Ano yan? Napakalaking devotion, di ba? Tayong mga Katoliko, yung sinasabi nilang may devotion lang sa Santo Niño. Although hindi naman dito lang sa Pilipinas yung Santo Niño kasi yung original image ng Santo Niño, 'di ba? Saan ba galing?
diba, Santo Niño de Praga yung laging sinasabi na naging Santo Niño de Cebu. Yan. So Maraming klase ng Santo Niño Hindi lang yung Cebu, meron pa sa Romblon. May Child Jesus naman talaga, internationally acknowledged. Pero dito sa Pilipinas, grabe yung fervor o yung pag-alab ng puso. Yung Hearts on pagmamahal. fire, yung pagmamahal. Naging devotion talaga yung ating Santo Niño. Para po sa atin, naku, alam ko, sa tindahan lang sa palengke. Dami yan. Ang dami kong nakikita. Sasali kong tinapaking gulot, ay, at Santo Niño. Wow. Yan, kahit sa mga tindahang maliliit, sa palengke, kahit sa supermarket. Supermarket, yes, meron. Minsan nga nagkakatabi sila ng Buddha. Nagtatabi yung dalawa. Ayan. Kailangan ng babysitter ni Santo Niño. Lagot ako kay Among Jane. Mayayari ako mamaya sa pinagsasabi ko. Sa ating listeners, meron po tayong devotion kay Santo Niño. Meron po ba? Text ninyo kung ano yung devotion ninyo, kung ano po yung usual na hinihingi natin o usual na dinadasal natin kay Santo Niño, o paano ninyo pinangangalagaan yung kanyang image, 'di ba? Yung imahe ng Santo Niño, paano po ninyo ito pinangangalagaan? Binibihisan din ba ninyo na kung ano yung may nakikita ko mukhang baker si Santo Niño? Mukhang pulis. Pulis. Yan. Nakakatuwa. So, paano po ba yung pangangalaga ninyo? I-text po ninyo sa ating numbers. Sa ating pong mga smart subscribers, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Sa ating mga Globe subscribers naman, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At sa ating mga Sun subscribers naman, 0923-231-4124. 0923-231-4124. At habang kayo po ay nagte-text, nato muna ang isang paalala. Funny Man by Michael V. Bata pa lang, magpatawa na ang aking hobby. Naisip ko, pinanganak yata akong mag-comedy. Pero dapat lagi akong may energy, so I take Enervon para matibay ang body. Seryoso yan, di na joke yan. Sa linya ko, kailangan ko yan. Basta lagi tayong nag-Enervon, ang gigil natin sa trabaho will go on and on. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon everyday so you can make happy happen. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM, ang happy na radio station. Kakaiba yung feeling na first time kong magbalag ng patalastas. Ay, masanay ka na kasi lalo na yung darating mong programa sa tingin ko, dadagsain din ng patalastas. Naalala ko yung, di ba, yung style sa mga unang radyo, yung bago tayo magpagtuloy mga kaibigan, ano mo na sa patalastas, toing! Wala na tayong toing ngayon. Wala na toing. Wala na yung nililipat na kable, yan. Oo, such. Yung una, paano nga ba yung history ni Santo Niño? Nasa Cebu, di ba? May Santo Niño image sa Basilica ng Santo Niño sa Cebu. Kasi yung short story niyan, nung dumating daw yung mga Kastila, may nakita silang image. Pero ito, yung image na sa tingin nila dati pang nandyan, na binaha o whatever. Tapos, basta't pinagdebosyonan na ng mga tao, di ba? Until dumami. Parang last week, yung kwentuhan natin, tungkol naman sa Nazareno. May image na dinala, tapos from Mexico to the Philippines, and then nung dinala dito, parang regular na image, 'di ba? Pero maya-maya, yan na yung mga devotion. Dumami na yan. Dumaragsa. At kahit ano pa yung sabihin nila na kung minsan nagiging fanatical yung devotions natin. Tingnan natin. Nagsabi na nga si Cardinal Tagle, 'di ba? Pero this is regarding yung sa Nazareno, sabi niya, wag niyong husgahan yung mga tao. Tunay yung fervor. Tunay yung pagdedebosyon nila. Kahit pa na
sabihin na yung mga nagpa-participate sa Diyos sa Padre Jesus Nazareno, tuwing January 9 lang ata lumalabas. Yun naman ay isang patunay na kahit sa munti nilang paraan, meron silang they have their action naman to show the fervor of their faith. That's true. At yung naman, Sach, di ba, yung dito sa Santo Niño, every year talagang tingnan mo yung mga devotees from, kung January 9, devotees from all over the Philippines. At kung minsan, may mga foreigners pa pala na nagdidibosyon, na dumarag sa Pilipinas. Pag sa Santo Niño, ano nga ba yung tawag sa kanila? Sinugbo? Ano yun? Yung sinulog. Sorry. iba, mali. Sorry. Sugbo ay nga. Mingnang yata yung sabi, nagugutom na ako. Wala kasi si Among Joel, ako yung lumipat sa akin yung pagkagutom niya. So, paano sinulog? Sinulog. Yung may festival. Pero sa gitna ng festival na yan yung devotion sa Santo Niño. At kita mo rin yung devotees from all over the Philippines dumaragsa talaga. Yes. Months ahead of time daw. Nagpaplano na. At yung mga hotel sa Cebu, talagang fully booked. Yung iba nakikitira na lang kung kani-kanino, mga kaibigan, mga kakilala, kamag-anak, etc. Ay, kung ito ang naglalapit sa kanila sa Diyos, oo nga naman. Ba't natin huhusgahan? Yun yung kanilang paraan, di ba? Kanya-kanya tayo ng paraan ng pagpapakita ng devotion. Oo nga. Diba? Actually, sinasabi ko yun sa sarili ko kasi kung minsan ako yung guilty na, naku, kung ano-ano yung ginagawa. Ayan. Kasi hindi ganun. Yung kanya-kanya yung pag-practice natin ng spirituality, di ba? Yes. Yung kinasanayan ko kasi, hindi ganun. Hindi very showy na spirituality, mas tahimik. Mas bagay. Oo nga, sa Santa Rita ba naman, di ba? Tahimik tayo, di ba? Although, yan, papasok ka ng simbahan, nagro-rosaryo ka naman, pero yung certain practices natin, mas pansarili, mas tahimik. Tapos, nag-aral pa ako, mas tahimik din yung pinasukan ko na yung type of spirituality na tinuturo. Kaya kapag ganun, nadidisorient ako. Ang daming tao, anong ginagawa? Nagpa-party ba sila? Nakatuwa nga yung mga katabi natin na bayan, gaya sa Sasmuan, may kuraldal sila. Di ba? O kaya sa may Apalit naman, merong libad. Tayo, wala tayong ganun. Wala. Tinanong nga ako bakit di kayo Santa Rita? Wala kayong kuraldal? Sabi ko, ala ko po nga tutundanan. Kasi tayo mga matitimtimang feeling ko. Ano yung mga magkuraldal kayo? Katamo rin po tsuka na Santa Rita. Sa mendang tawag yata yun. Kindila-dila. Anyway, sige. Ano yung una natin kakantahin? Ang awitin natin Dalit King Santo Niño. Okay. Ito ay lyrics ni Among Jean. Aba! Si Among Jean Pogi. Mas pogi daw. Mas pogi. Ayan. At ang sunis naman o ang music ay ginawa ni Kuya Ruel Cruz. Ito yung Dalit King Santo Niño. Ginuming Santo Niño, anak kami ni Banwa, kekang kalam makapasno, ke kami ibimu sana, ikaing ninyong marangal, ikaing tunaming kalan, ikamong bukod katutuan, biyami ikang panibatan, o ginuming Santo Niño, anak kami ni Banwa, kekang kalam makapasno, ke kami ibiemu sana, ikaing ninyong marangal, ikaing tunaming talan, ikamong bukod katutuan, biyami ikang panipatan,
Santo Ninyong kaluguran, damdaman mo kekeng galing, king puso mi manibatan, iting kekeng panalangin, ikaing inyong marangal, ikaing tunaming dalan, ikamong bukod katutuan, biyani ikang panibatan, ikaing ninyong marangal, ikaing tunaming dalan, ikamong bukod katutuan, biyani ikang panibatan. Pwedeng ikanta yan ng mga bata. Tinuro mo ba yan sa iyong mga little boys and girls? Naku, Sa hindi na pa. koro? Sa Sabado pa. Sabado pa kami magpa-practice. Bagay sa kanila yan. At saka madaling sundan yung awit. Yung Santo Niño natin, sige nga, may listener tayo na nag-text na. Sabi niya, this is from 8613. Yung kaibigan ko po ay may Santo Niño na Good Shepherd. May hawak na staff at tupa. A wonderful image. A wonderful image of God's all-embracing love. This is from Renzo. Hi, Renzo. Salamat. Renzo. Salamat king kekang text. We appreciate it. Maraming klase ng Santo Niño, di ba? Oh, Santo Yung Niño. Santo Niño de Atocha, yun. Hindi ko pa nakikita yung sinasabi ni Renzo na Santo Niño na Good Shepherd. Santo Niño Ben Pastor, parang gano'n. Oo. Pero ang ganda nun kasi batang namamastol. O you can just imagine, di ba, yung mga child shepherds. Sa Israel, di ba? Gano'n? Oo, syempre. Hindi naman yan pagtanda na lang dun matututong mamamastol eh. Tuturuan naman talaga yan, bata pa sila. Siguro yun nga yung mga unang trabaho ng mga bata, di ba? Yung sasama. Nung kay katamo, tukila, mamastula naman, damulag. O wari po tang maglabak la rin damulag. Kuskusan mo pa, dilwan mo la eh. Yun, hindi ko na na-experience yun. Ikaw yung... Ako yung pinapastol. Ikaw yung pinapastol. Yan. At malaki ang debosyon natin sa Santo Niño. Di ba nabanggit nga natin sa mga tindahan. May mga Santo Niñong imahen ang mga tindera sa palengke, ang mga tindera natin sa kahit sa katabing bahay, kahit tayo mismo sa mismong bahay natin, hindi mawawala. Parang tatak na nating Pilipino yun, no, Tita Karen? Oo. Sa bahay ng isang Pilipino, hindi mawawala ang Santo Niño. Yes, of Kahit course. ano pang klaseng Santo Niño yan? Sino ba yung Santo Papa? Dati pa, I'm not sure kung si Pope John Paul II pa yung nagsabi. Yung mga Filipino daw, may great attachment kay Santo Niño kasi childlike din yung kanilang faith. Yung we are really very innocent in that sense sa pananampalataya. Kaya meron tayong special devotion. O nga naman, kasi yung dinidevotionan natin kung kanino tayo nakaka-relate, di ba? Yes. Sabi nga nila, kaya daw may devotion din tayo kay Santo Cristo na Nazareno. Kasi nararamdaman natin yung pasakit na dinanasan niya. Meron din tayong devotion sa Santo Cristo na nakapako sa krus. Oo. Kasi diba, we feel na parang tayo rin ay nakapako din sa krus ng ating mga pasanin o mga suliranin sa buhay. Kaya nakaka-relate tayo eh. At most tayo mga Pilipino, napansin ng isang pare, no, we connect our devotion dun sa mga eksena sa buhay ng Panginoon na may paghihirap. Diba? Oo, kasi yung mga dinadaanan nga naman natin, hindi lang ngayon. Napansin mo, di pagka yung, although may mga matatandang bahay, no, may Christ the King, pero little is devotion about Christ the King sa Philippines eh. Usually 1 year sa isang taon lumalabas lang yan pag Christ the King lang. pista ni Christ the King. Pero yung mga image ni Jesus crucified, Hindi na aalis. yung mga, kaya nga, di ba yung Santo Entierro, hindi lang yan Good Friday
talagang dinidebosyonan. Usually year-round, yung ganon. Yung Nazareno dyan sa katedral, di ba? Napansin niyo? Kahit nga yung, nung ang pinilabas yung Santo Niño from the sacristy, inilagay dito sa isa sa mga chapel na maliliit o yung mga altar na maliliit dito sa katedral, nilagay yung Santo Niño doon. Ang daming nagpupunta doon sa Santo Niño. Humahawak, yumayapos doon sa paan Santo Niño, nilalagay na lang sampagita. Malaki, no? Ang debosyon nating mga Pilipino sa Santo Niño because of our faith. Yung pananampalataya natin nasasalamin do sa yung kawalang malay sa yung innocence. Yun, naubusan na ako ng words. Ayan. Yung pagkasimple siguro kasi hindi tayo yung pananampalataya natin hindi pa ganun ka complex. Aminin natin o hindi. Yung pananampalataya ng Pilipino, hinahanap pa rin natin yung mga kahulugan ng buhay pero in a very simple manner. Napaka inosente mo rin. 'Di ba? Pag alam mo na authority figure sa simbahan, pare, talagang kung ano yung sinabi ni Among susundan mo. Makakita ka ng madre pag sinabi ni sister, magrosaryo tayo, tara, rosaryo tayong lahat. hindi tayo yung type of very questioning pa yung pananampalataya. So siguro in the same way that a child is simple. Tsaka yung buhay ng Panginoon, 'di ba? And he was subject to them. Naging under siya sa lahat, 'di ba? Naging masunurin siya sa kanyang mga magulang na sina Maria at si San Jose. Sumailalim din siya sa batas ng Hudyo. Diba nabasa natin sa mga ebanghelyo tungkol sa yung paglaki ni Jesus, 'di ba? Yung pagkawala niya sa templo. After that, what happened? Nagtuloy yung buhay niya pleasing God and people. Kaya tayo ganun din Santo Niño yung sinasalamin niya. Right. Oh well, ano yung next natin na aawitin para kay Santo Niño? Yung dalit kay Santo Niño ulit ba ito? Oo naman. Merong isang tono ito sa San Matias. Ito, actually, unang lumabas yung dalit kay Santo Niño, yung kay Among Gina lyrics. Sa unang niyang parokya sa San Matias Apostol, dito sa San Matias Santo Tomas. Yan, at merong isang tono doon na, ito, alam ito, at magpipista pala sila sa Linggo, ang Barrio Santo Niño. Sa may bandang, yan, yung mga pumupunta ng Santo Tomas, merong barangay na Santo Niño, at sakop ito ng parokya ni San Matias. Kaya awitin din natin yung dalit kay Santo Niño na inaawit din sa barangay Santo Niño, San Matias. O ginuming Santo Niño, anak amen ipat banwa, kekang kalam makapasno, ke kami biemu sana. Ikaing ninyong marangal, ikaing tuneming dalan, ikamong bukod katutwan, biemi kang panibatan. Santo Ninyong kaluguran, damdam kaking kekang dali, king pusumi manibatan, iting kekeng panalangin. Ikaing ninyong marangal, ikaing tuneming dalan, ikamong bukod katutwan, biemi kang panibatan. Ikaing ninyong marangal, ikaing tuneming dalan, ikamong bukod katutwan, biemi kang panibatan.
Malaginong santo ninyo, anak nin Diyosing tunay verbo, aring tapat at sagrado, anak mapagmilagro. Ikaing ninyong marangal, ikaing tuneming dalan, ikamong bukod katutuan, biyemi kang panibatan. Ikaing ninyong marangal, ikaing tuneming dalan, ikamong bukod katutuan, biyemi kang panibatan. O Jesus, banal ay anak, kekaing hanggang kapuryan, king lagi umong mipanwanan, ding sablatuk ikatlangan. Ikaing ninyong marangal, ikaing tuneming dalan, ikamong bukod katutuan, biyemi kang panibatan. Ikaing ninyong marangal, ikaing tuneming dalan, ikamong bukod katutuan, biyemi kang panibatan. Oh, ano Satch? Kompleto ko rin. Kompleto. Yung lyrics niya, di ba? O ginuming santo ninyo, anak ameni bat banwa, kaya kamong kalam makapasno, kaya kami ibiyemo sana. Yung chorus niya, di ba? Ikaing ninyong marangal, ikaing tuneming dalan, ikamong bukod katutuan biyemi, ikang panibatan. Di ba? That sums Ikang yung panibatan. ikang panibatanin biye, ikang bukod katutuan. Uling kaya nga ang Santo Niño, ang Kristo, ang Jesus, siya ang, sabi na, siya ang buhay, siya ang daan, at siya ang katotohanan. Yun. Kaya ang Santo Niño, na pinagdedebosyonan natin, pinapahayag natin, na ang Santo Niño, ang Panginoong Jesucristo, siya lamang. Diba? Siya yung pinanggagalingan ng lahat. Kaya nga, sa Kanya tayo lumalapit, sa Kanya tayo nananalangin, humingi ng awa. Huwag nating kakalimutan na yung ang Santo Niño na ating pinagdedebosyonan, bata, pero si Jesus yan. Siya pa rin, buong buo, walang labis, walang kulang. O, Satch, ready na ba tayo para sa Santo Niño kapistahan sa linggo? Ready na. Ready na. Ang koro. Ang koro mo? Hindi mo pa yata tinuruan eh. Kailan yung practice ninyo? Announce mo. Sabado pa naman ang practice ng mga children. Ayan, nag-text na naman yung isa kong choir, si Angeline Santos na taga Baritan. Hello, kumusta kayo? Yan, sana nakikinig yan, mga tagapakinig natin sa Barangay Baritan. Ay, kumusta kayungan po? Mga taga Lourdes, yan, Tinajero, saka Ponduan, yung mga sakop ng katedral yan. Nakikinig din sila ngayon. Mga suki natin, talagang suki. No? Oo naman. Suki natin ang tagapakinig, mga masusugid na taga-subaybay sa San Matias Parish, Santo Tomas, Pampanga. Kumusta po kayo? Mga kabalen natin sa Santa Rita, Pampanga. Kumusta po kayo? Dengking baryo mo, baluran na kanyan. Matugake kami. Baluran na kanyan. Istong Lunes talagang makasyang ka. kaya kami kanyan, makiramdam yung tatang ko. Very good. Makaset na yung radyo pa sa Lunes 91.9. Sana yan. Yung darating nating isa pang programa, inilabas na. Yan, ipanganak na rin sa susunod na yon. Yan, oo naman. Prepared na tayo din para dahil natapos na kahapon ang Feast of the Lord's Baptism kahapon yan, di ba? Ang pagbibinyag, which commences the ordinary season
Ano nga yung ordinary season, Tita Karen? Ordinary season? May extraordinary season ba? Ordinary? Ano ba yung sabihin ordinary? Yung ba ordinaryong araw lamang? O... Well, ano ba yung ordinaryong araw? Yung Lunes, Martes? Diba? Hanggang Biyernes. Ano yung linggo? Hindi. Ay, teka muna. May pahabol tayo tungkol sa Santo Niño. This is from 1774. Sabi niya, kani po bisitas ming Santo Niño, parokya ning San Matias, napun mi pa mag-aral kami tungkol king devotion king Santo Niño. Migtokya Brother Charles Espiritu. Oy, ko yung Charlie. Kasalukuyan king magnovena, 5:30 at 6 p.m. misa, atin mga 50 different image. Kasalukuyan magka-exhibit. Oh. Yan yung mga yan yung mga pinagdedebosyonan at maganda rin. Kasi every now and then such wari, agyang maluwat ng maluwat magdebosyon. King Santo Niño. King Santo Niño o Ano agyang pang kanino debosyon? pa mang santo timo kay katamo. Atin tamong Santa Rita, yang patulunan tamo. Pero every now and then, dapat atin pa mag-aral. Yung renewal of wisdom also. Refreshing. Oo. So, King Santo Niño, agyang no ka rin natin Santo Niño. Agyang no ka rin pagdebosyonan de. Pero masanting itang every now and then, babalikan tamo. Nung nanuyapin talaga. Kasi yung iba might think na pagka nagka-debosyon, okay na yan. Diba? Parang, meron din tayong sinusundan na kustumbre, diba? At mga tamang paniniwala. Hindi tayo agad gumagawa ng erehiya, kaya nga erehiya, diba? Hey, wag May muna mga nating papuntahan muna yung mga erehe na sinabihan na nga ako ni Among Jean. Diba? Yung mga Christological heresies daw lumalabas. Nako. Kahit di nga sa logical heresies, may mga ibang devotion din na may erehiya din. Ako. Oo naman. Pero Hindi natin tatalad pa rin. yung punto natin, maganda yung ginagawa nila sa San Matias. Diba? Dito sa kanilang barrio, Santo Niño. Kasi, ibig sabihin, tunay yung pagdedebosyon. Yes. Maya Paoras po Po. kay kayo. At samasan tamo po every year sana ing devotion tamo kang Santo Niño titibe itang aliwa mo itang outward sign sa nang kaya wari pulisan do pampanyo pero ing medyo mababo ing understanding nyapin very good excellent po ing kay kayong gagawan sikan niya pa po sana ing kay kayong pamagdebosyon Maya Paoras po talaga. Yes. Ayan, balik sa ordinary time. Nanong rin nasabihan pen kasi Deng, in ordinary time, metong iyayan kareng seasons in the Catholic liturgical calendar. Nanong rin nasabihin, nung atin color wheel, iwari rin nga atin ng color wheel, atin tamo naman bala mo color wheel, pero liturgical color wheel data. Nung akakit yula po deng magmisa, iwari di among atin nasusulod napon, ing susulod, may Pasimbako Cathedral napon. Ang susulod ng Among Jean, gold. Gold ba yun? Anong oras? 5. 5. 5:30? 5 o'clock. 5. Yan. Yung gold, yun yung white, di ba? Pag white, ibig sabihin, may solemnity, may kapistahan. May solemnity ng ating Panginoon o kaya ng Virheng Maria. Oo, ng Santa Iglesia mismo. So, pag naka-red, ibig sabihin naman sa mga martyrs or Holy kapag Spirit. Holy Week o Holy Spirit. Ano pa? Katatapos lang natin ng mga purple. Purple Advent. yung Advent. Yeah. That was before Christmas. Pag abot ng Pasko, white. At kailan din tayo nagwa-white ng matagal? Sa Yung Easter season. Ayun. Yan. So, kung titingnan natin, yung Easter tsaka yung Christmas, yan yung mga magkakulay. At saka yan yung two summits na tinatawag. Anong ibig sabihin summit? Yung Summit iniinom ba yun? Hindi. Hindi yun. Hindi tayo nagpo-promote. Hindi tayo nagpo-promote. Yung summit, ibig sabihin, pekamatas o yung the highest points. Deng highest points aren ilapin Easter and Christmas. So, deng aliwang seasons, actually such ay waring ordinary time, mapipit na yan Kapilaning first week, kapilan tayong pisan. First week tamo is today. Yes. So, ining Domingo ngayon Domingo yapining ngayon sa first week. so today is the Monday.
Kay Bat Kanita of the first week in ordinary time. Kay Bat King Sunday, that's the first Sunday. Sunday. So, second week na naman. Tapos pangaras kayong Lunes, second week na kanita. Oning, mapuputot yan. Panyatang na ning Ash Wednesday. Pangaras na ning Ash Wednesday. Kaumpisa na ning Ash Wednesday. Kay Noreta. Lent na ladeta. So, akit yun na naman maglila. O magsusuot na naman ng kulay ube o Ube purple or violet yung ating mga pari at mga simbahan. Pag-abot nun, ilang araw ba yung ilang weeks ba yan? Apat na Almost 4. Oo. Kasi 40 days, diba? Kaya Quaresma. Yes. Yung ordinary yung Lent 40 days yan. Tapos pagkatapos ng Lent yung Triduum. Yes. Yan yung mga technicolor na naman. Red, tapos may white. white. Tapos pag Sunday, yun yung magpuputi na. Kasi Easter na yun. Easter na. Tapos, gold pa. oh, yes, of course. Yan yung parang Pasko. So, pag white na matagal-tagal, ilang linggo din yung white, di ba? Sabi nga ni Among Jean, bakit pinoprolong yung mga seasons? Bakit hindi after Christmas? Bakit may octave of Christmas? O tapos pag Lent, may seasons din. Kasi pinoprolong kasi ibig sabihin, gusto mong i-highlight yung season na yun. Pagkatapos nung Easter season, yung katuloy nun, yun yung ordinary time na naman. Mahaba na naman yun. Oo. Pero yung pagbibilang, pagkaputol, ilan ba yung pagputol natin ngayong bago mag-Ash Wednesday? Fifth week, 5. Tapos yung 6 sa after yung Pentecost na yun. After Pentecost. Tama. Yung 6th week, itutuloy na. Hanggang 30... Basta magsisimula yung ordinary time sa Mayo na. Mayo na yun. Oo. Tapos June, July, August, September. Mahaba hanggang umabot na tayo ng Christ the King. Yes. Pagkatapos ng Christ the King, isang week na naman and then Advent na naman. Para saan nga daw itong ordinary time? Ito, may isang article na maganda. Sabi niya, yung ordinary time, kung ang mga Kristiyano daw ay magiging mature in their faith, tutubo sa kanilang pananampalataya, kailangan matuto silang bumaba from the summits or from the highest peaks or from the highest points of Easter and Christmas para daw, parang tayo, to pasture, para, I imagine mo such, then kambing ang punto pa pasturing in the valley, itang mamangan lang dikot ng green. Yes, mamangan lang berde in the verdant meadows of ordinary time. Wapi naman, kasi ordinary time, wala tayong masyadong gagawan. Pakanan mo lang, makanyan. So, parang ganun din tayo. Oo, kasi istupin naman Christmas, sampung Easter, anong karakal activities? Height, at the height yan, wari, then, king pisamban, dendeng oras talagang istupin mamiro ko, dendeng ora de peligro ako kasi busy, very busy, halos tumpak-tumpaking gagawan, agyampilan lapan tao reng magobra, busy kayo pamurin. Pero istong ordinary time, balan saman tamo mo, pero naburing sabyan, saman-saman niya naman yung kasal pantayanan. Dapat in kasal pantayanan, nagyang ordinary time, mabibiyasa tamo. So what do we do kano? Sabi na nining meto nga sinulat, istong ordinary time, yan yung simpleng pamibiyebye, then that's the time you have to live your faith as a Christian. It's time to spread it out. Yes. Palaganap. Alang demands kay katamo mo ang tistong, wari, Pasko, yan, simbambengi, kumbaga may social, of course, kasi simbambengi, no man kaya rin, no man required, wari, devotions la rin. Pero nang kayatin uling sinimbay mamo, sinimbay tatang mo, sinimbala rin kaluguran, makisimba-simba ka naman. In a way, atin some sort of peer pressure. Basta't akit may inkabilugan, maligogola Lahat ng tao talagang tara na, etc. Patsa ordinary time, walang ganyan demand. Pero, yun nga yung challenge. Walang demand. External demand. Pero ikaw kailangan gawin mo kung ano yung nararapat. Anyway, pag ordinary time, ano yung mga kinakanta natin?
Balik na naman tayo dun sa Balena Pari. Uy, kahapon Yan. kinanta niya, ikaw, Yan, kinanta, kinanta namin. narinig ko yan, kinanta mo. Yung Balena Pari. Bakit nga ba Balena Pari kasi? Iba Sino yung Balena Pari. Hindi naman sinaamong Balena Pari. Yan. Pari tayo, di ba? Ang pagkabinyag natin, di ba? Kahapon, Lord's Baptism. Ang pagkabinyag natin, tayong mga Katoliko, di ba meron tayong threefold mission, di ba? Of course. Priestly, kingly, and prophetic mission. Prophetic. Tayo ay bininyagan bilang mga hari, pari, at propeta. Hari. Bininyagan tayo bilang hari kasi, bakit nga ba? Dita Karen? Ikaw talaga. Ano yan? Sa pagkabinyag sa atin, inaatas na yan sa atin. Bridge builder tayo. Yung pari yung bridge builder. Yes. Ikaw yung kahit anong kahit anong estado pa ng buhay mo, kailangan ginagawa mo yan. You should always be a bridge builder. You should always try to connect yourself to God, others to God. So, isa yan. Yan. Anyway, teka muna. Bago maubos yung oras natin, ano yung kakantahin nga natin ngayon? Balena Pari? Balena Pari. Yan. Ng national anthem National natin. anthem natin. Kapampangan. Dating mga Yan. Katoliko. Oh. Sige. Balena Pari, Balena Hari, bansang iniwi, taong may pili, kayang kewani, pusal na ningyatu, ban kaya munye, ganap apatutu, me binyag tamut, mete kambena, ban subling king panibayong be, Bieta ni beya paraging Diyos, yaning kayausan, yaning dikilan. Balena Pari, Balena Hari, bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, busal na ningyatu, ban kaya munye, ganap apatutu. Oh, yung ganitong mga awitin pang ordinary time. Yes po. Ano pa yung iba na pwede nating awitin na pang ordinary time? Finisure na natin itong mga nakaraang episode, no? Yung itamoy kayang balayan. Itamuing kayang balayan. Bakit nga ba? We are His people. Itamoy kayang ingkawan akayang papastulan. Pakatipon tamo, pasalamat tamo, kikilalaking kayang kayapan. Ito yung ginawa ni Among Chris Kadyang, di ba? Yan. For ordinary season yan. Okay. Kaya natin yan? Sige. Itamuing kayang balayan, ingkawan na kayang papastulan, pakatipon tamo, pasalamat tamo, kikilalaking kayang kayapan, meyaus king danum ning Espiritu, balayan namilan yan, king upayana, metong yamuing ginuat kasalpantayanan, metong yamu ing binyag kaya ustangan, itamuing kayang bayan, ing tawanan kayang papastulan, pakatipon tamo, pasalamat tamo, kikilalaking kayang kayapan, meyaus king dulang ning amano, magsahitayaing Diyos king balayana, amanuning kabyasnan, amanuning sikanan, amanu magdalang lunas king balayana,
Kita mo kayang balayan, ingkawa na kayang papastulan. Pagkatipon mo, pasalamat mo, kikilala king kayang kayapan. Bagay na bagay dun sa sabi nitong article, no? Itang impamamastul kay katam when we pasture in the verdant meadows of ordinary time. Itamuin kayang balayan, ingtawan na kayang papastulan. Perfect. Tamang-tama. Kailangan mapamintutan mong papastulan. Diba? Tayo ay, di tayo wayward sheep. Oo, nung malilita mo. Correct. Ayan, may isa, Arosaj, may request tayo. Hindi ko alam kung kaya pa natin to. Maya pa oras po, pwede pong requestan to ninyong Amano at Sunis ng among Greg Canlas. Salamat po. Ala akong piyesa. Ala kaya pong dadalan piyesang ini. Ikaw pong migagana ka. Ikaw pong migagana ka. Subukan natin kaya kung may oras tayo within the week. Kung hahayaan tayo ni Among Gina. Oo, magkantahan. Sumingit, magkantahan. Yan. O ini balayan na tala tukisach. Yung team ng kailan nito nung Archdiocese Integrated Pastoral Planning. Yes. 1997 ba to? Ata. Pero kaya natin kantahin yan ngayon? Yes. O sige, Pen. Yung Balayan at Talatuki, Balayan Ami Tuburan. Balayan at talatuki, balayan ami tuburan, balayan na inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo o Ginoo, keka ng pagkayapan, kekang palabungan, kekang pabanalan, meyaus king be pamipatutu, meyaus king be pamanaran. O kinubalayan mo ang tabayanan, o kinubalayan mo papamungan, balayan at talatuki, balayan ami tuburan, balayan na inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo o Ginoo, keka ng pagkayapan, kekang palabungan, kekang pabanalan, meyaus king be pamanyamba, meyaus king be pamikapatan. O ginubalayan mo ang tabayanan, o ginubalayan mo ang tabayanan, balayan ang talatuki, balayan ami tuburan, balayan na inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo Ginoo, keka ng pagkayapan, kekang palabungan, kekang pabanalan. Ayos. Nako. Mahaba pa yan. May iba pang verse may yan. ibang verses yan eh. Doon tayo abutin. Pero yan po yung mga inaawit natin during ordinary time. At yung ordinary time, hindi ibig sabihin
ordinaryong, pwede na yung pachamba-chamba, hindi pwede. At sa ating mga listeners, eto si Atching Press. Hello, kumusta na po na maluwat ko na yung kukutang imburi na sabyan ning sunis. Sach. Sunis. I-Atching Press ni King Chancery. Pakibatan mo yung masalese, no ngali. Sunis napakanan na nisto. sabyan musika. Ing himig ata mo na. Yapin amanu sunis. Ing lyrics and music. Okay, patsa sinabi dang amanu, lyrics. Yes. Ing sunis. The melody, the music, o Atching Press. Pota puntala nakasatchken, may pagkanta kayo. Ayan. Okay? Satch, umabot na naman tayo sa oras ng ating pagwawakas. Kahit, sana gusto pa nating umawit, no? Kaya lang, kailangan na po talaga naming tapusin yung ating episode ngayon. At itutuloy po natin ang ating mga kantahan sa susunod na mga araw. At abangan po ninyo natin yung mga tagapakinig din, no, sa opisina ng Archdiocesan Liturgical Commission, sina Koyang Adrian at Koyang Jason. Nakikinig sila ngayong tanghali. Kumusta po kayo? Sana nag-enjoy kayo ngayong kantahang Mondays dito sa Kwentuhang Katoliko pa rin. Ito may may atin Tim Patagal? Patagal, karing makiramdam kay katamo king San Matias, iyamong bong, ing mani muna king novenario mi, at ding misa ning ka-fiestan. 7 a.m., 9:30 a.m., at 5 p.m. Kareting misa, may kapamamendisyon na karing anak. Yes. Si Brother Jerry po. Hi, Brother Jerry, salamat po. At sana ka rin kay katamong mag-debosyon ken king San Matias. Binabati rin natin si Koyang Ray Caligya na kamarero ng imahen na Santo Niño El Verbo Divino. Wapin. Yan. Ayan, ni Friend Ray. Talagang impamaningat natin kayang yan. Santo Niño Kanua ng among Jin. At yung bata nating tagapakinig, no, isa sa mga pinakabatang tagapakinig, si Marvin Batcho Jr. Nako, Marvin. Malayo kay klase nga na kayan ngayon eh. Lagi niyang hinahanap si atin niyang Shane. Yati Shane o tati keng tech booth. Karen po ngayon makakilala is Shane, one of our engineers. Pero iya mo po kabud engineer yan. Koro yan naman. Mag-voice over yan naman yan. Iyapin yung daramdaman tamo every now and then. Istong atin voice overs. Bitin na naman ang ating Lunes. Magkagayon pa man, kailangan nating tapusin ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Gayunpaman kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo niyo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, paganin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin to sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, nagahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa pakikinig at sinama at pagsasama sa amin dito sa Kantahan Mondays. Ito po si Satch, nagpapaalam sa inyo at bumabati ng Happy Week. Ay, anong Happy Week? Happy Week yan. Masayang Happy semana. Akala ko itutuloy mo ng weekend. Oo nga naman. Happy Week. Tama. Very good. Happy lang. Ako po si Karen. Ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Nagpapasalamat po at nagpapaalam sa araw na ito. Langit at lupa, siya